First time pa lang, talaga yung first network naman. Sila, dami. Dami, palampakan natin. Dami. Sa totoo lang, yung first time kong sumakna ko, parang iba yung slide mo. Ito rin ba yun? Sure ka? Iba yung napanood ko kanina eh. Baka malito ako. So, kasi nung first time ako mag-network, sa totoo lang, baliw na baliw ako. As in, lahat nakalimutan ko. Pati girlfriend ko, nililimutan ko talaga. Totoo, kasi imagine mo, di ba? Ano bang importante sa'yo? Pera. Ha? Boyfriend mo, girlfriend mo, pera? Ano importante? Pera. Katabi yung boyfriend ko sino? Naghiwalay eh, no? After ako umatin ng ladder to success, marami na pong magkahiwalay. Ayan, no? So, mga kaibigan, di ba? Sabi nga nila, normally, ang mga tao, talagang meron siyang tinatawag na mga gusto sa buhay. So, yung tinatawag nila na lifestyle na gusto i-achieve sa buhay. Ako rin mga kaibigan, nung first time ako mag-network, talagang, syempre, totoo lang, di ba, nung nag-aaral ako ng college, in-expect ko na pag-college mo, pag-graduate mo, yayaman ka na, di ba, magbabago na yung buhay mo. Well, the truth is, lahat tayo na-scam. Diba? Na hindi talaga kayang garantihan na tinapos ang pagyaman. Pero lahat tayo matututo. Lahat tayo mag-upgrade. Diba? Lahat tayo mai-inform. Kaya lang, pagdating sa pangarap, doon nagkakaiba. Tama? Kasi maniwala ka sa akin sa hindi, kahit yung pinakamatalinong barkada mo, pinakamatalinong kakilala mo, normally, hindi yan basta yayaman. Bakit po? Kasi lahat po talaga, para tumama, may tinatawag na law of timing. Tama? Yung law of timing, ang tawag doon yung opportunity. Ito po yun. Yung law of timing, opportunity. So dapat, meron ka talagang opportunity na gagawin. Kasi kahit ang galing-galing mo, dumating ba sa point of time sa buhay nyo na alam mong ang galing mo, talagang alam mong tinotodo mo. Di ba? Maraming ganun na tinotodo, ginagalingan, pero sabi, bakit ganun siya pa rin ako tumatama? Tama, actually hindi lang sa networking. Like for example sa basketball, naglalaro ka ng basketball. Ginagalingan mo sa, seryoso, ba't hindi mo ma-timingan? Tama? Kasi mga kaibigan, hindi pa yung opportunity nakalaan sa'yo. Kasi itong opportunity na to, ito yung hinahanap na timing ng mga tao na gustong magbago ang buhay nila. Or merong gustong magawa. Kaya mga kaibigan, sa totoo lang, ito yung nakita ko noong 1998. Imagine mo, magaling akong accountant, masipag ako mag-aral, alam ko, pag-graduate ko, okay na. Kaya lang mga kaibigan, wala yung hinahanap kong pagkakataon. Wala. Bakit po? Para yumaman ka, kailangan matagpuan yung massive growth ng income sa buhay. Massive. And hindi mo yan matatagpuan pag nag-work ka. To be honest, no, kung meron mang yumamang empleyado, talagang sa total population, baka wala pang 1% yun. Sa isang company, saan ba sa company kinapasukan mo? Tingnan mo, ilan yung mayayaman doon? Baka wala pang 10. Tama? Bakit po? Kasi habang pumapanig yung ladder niya ng work natin, di ba? Palit ng palit yan. Bakit po? Naglalaban yan. Ultimo, bago maging presidente yan, meron pang mga department na naglalaban para sa posisyon na yan. So, anong punto? Kahit minsan ikaw na. Minsan ikaw yung pinaka-qualified. Sabi mo, ako na yung next line. Pero nagulat ka, ito pa yung naging presidente. Like for example na lang, Bienang ko. Yung Bienang ko, alam mo ba, siya yung halos next ranking na maging NDI director. Yung late Bienang ko po. Pero imagine mo, pagpalit ng administrasyon, iba yung inuho. So wala yung luck sa kanya. Kahit well prepared ka na, kahit tinodo mo na, di ba natatakot? Depress, bet pati pato na ako eh. Depress, tinaya ko na talaga eh. Depress, diniinan ko na talaga eh. Bakit wala pa? Mga kaibigan, wala pa yung timing sa'yo. Eh yung timing na yan, mga kaibigan, tatama sa iyan. Di ba?
pag ikaw ay naging tinatawag na preparation. Nag-prepare ka na. Preparation yan, may play lang. Ha? Pag nag-prepare ka. Diba? Preparation. Sulat ka na lang. Prepare ka ng prepare. Hataw ka ng hataw. Bakit wala pa, Sir Manny? Bakit di pa ako tumatama? Kasi yun ang formula ng success. Para maging successful ka, dapat may opportunity at meron kang knowledge. Dapat prepared ka na. So sa ngayon, dahil hindi ka pa inaabot ng opportunity, dapat nagre-ready ka na. Nako niyo po? Kasi pag dumating yung opportunity, pero you're not yet prepared, you're not ready, sayang. Like for example, sige, bago ka dito. Bago ka sa business natin. Baliw ka, gigil ka, kaya lang hindi ka pa ready, dumating na yung agila mo. Dumating na yung agila mo. Dumating na yung agila mo. Kaya yung agila mo, ang bangis. Diba? Alaki ko tulosa. Lumilipad, aggressive, gustong humataw, hindi ka pa sanay mag-ONE. Hindi ka sanay mag-DOT. Hindi ka sanay mag-mindset. Hindi ka sanay magpa-meeting. Paano ma-handle to? Kaya tendency, nawawala siya. So, lagi mong iisipin, bakit ka dapat maging ready? Kasi, gusto mo maging successful. Kaya itong ladder to success na to, very important to. Alam niyo bakit importante to? Para malaman mo nasa anong level ka na. Kasi hindi mo malalaman kung anong kulang mo hanggat hindi minsan sinasabi sa'yo. Kala mo, diin ka na. Kala mo, alam mo yun, bet pati pato ka na. Pero sa totoo, ang dami mo palang dahilan sa katawan. Kaya itong ladder to success na ito, mga kaibigan. Mamaya, after nitong training na to, sana may mas masalbo kayo. Kasi alam niyo bakit? Kasi dito ko rin naintindihan, nasaan na ako. Tapos tanong ako ng tanong, ba't hindi pa ako kumikita? Ba't hindi pa ako chumicheke? Kasi meron pa lang kulang. Nakaw niyo po? Kaya mga kaibigan, brace yourself tonight, no? Kasi hihilamusan natin ang bawat isa para magbago yung ating buhay. Okay? So anong sabi? We all want to go up to the ladder and achieve success. So, bumalik. Yan. So, paano yun? Kasi lahat ay may mga pangarap. Yun ang totoo. The very reason ba't tayo nandito ngayon. Maraming in-invite dito, ikaw lang dumalo. Tama? Maraming gusto pumunta, nung umulan, sabi nila, wag na lang. Diba? Marami tinawagan, punta tayo dito, mag-aaral tayo dito, sabi niya, sige, bukas na lang ulit. Ang daming dahilan. Doon pa lang makikita mo na yung tao kung bakit hindi tatama. Imagine mo to, di ba? Ang pag-uusapan tonight, kung paano magbabago buhay mo. Ang pinag-uusapan dito, pangarap mo. Hindi pangarap na ibang tao. Pangarap mo. The very reason why tayo nandito, sabi ko nga, sige, ako na magtutok. Diba? Ako na muna mag-i-explain. Bakit? Baka kailangan ako mag-talk para mas maintindihan itong ladder to success na to. Diba? The mere fact na pinakita mo sarili mo nito, ngayon pa lang sa lahat nandito, I would like to congratulate you. Palakpakan mo sarili mo. Sabi na, you're one step closer to your dreams. Why? Because of your decision. Decision. Very important yung decision yan. Tandaan mo, lahat ng bagay pwede kang pigilan, pero your decision will take care of everything about your future. Tama niyo po? Kaya ako sa totoo lang, pagdating sa pangarap ko, wala akong pakailang umuulan, umaaraw, malayo, wala akong pera. Alam niyo ba na sinimulan ko yung company natin? Maniwala ka sa akin, ang dala ko lang, pangarap lang. Kaya huwag kang kabahan kung hindi ka magaling. Huwag kang kabahan kung kulang ka ngayon. Huwag kang kabahan kung wala ka. Bakit po? Kasi yung pangarap, yan po ang magbibigay sa iyo ng lahat ng solusyon, ng lahat ng paraan para makarating ka dito. Naku po, yung pangarap na yan, tingnan mo ha. Nag-i-invite ka. Alam mo hindi mo kaya, pero tumitira ka. Nagpipresent ka kahit kulang. Bakit? Nagigigil ka. Kaya sabi sa iyo, very important na meron kang dream board. Hindi pwedeng wala kang dream board. Ito ha,
Sa lahat na nandito, mortal sin sa mga taong yayaman, yung walang dream board. Pag tinignan niyo yung notebook ko, lahat na nasa isip ko, lagi ako may dalang notebook. Pag may naisip ako, sulat ako, sulat. Basta naisip ko, sulat ako. Bakit yung sinusulat? Baka malimutan ko. Kasi kaya ko siya naisip, kasi ang tagal ko na siya naisip. Hindi ko maisip, kasi suddenly, naisip ko, why? Meron akong gusto. Tandaan nyo, ano sabi nila? Our mind is like an iceberg. 10% lang yung, ang tawag dito? Conscious. Ay 5% nga lang. 95% subconscious. Alam mo ba't mahirap ang buhay natin? Alam mo ba't nahihirap ka ngayon? Kasi 95% ng buhay mo, ito yung kabataan mo for the past 10 years, 15 years, 20 years, 40 years. Ito yung nangyari sa buhay mo. Ito ka. Kaya nung may dumating na opportunity, may dumating na pangarap, kahit baliw na baliw ka, kahit gustong gusto mo, kaya lang yung sistema mo, hindi pa ready. Hindi niya matanggap na yayaman ka. Pero yung conscious mind mo, gusto. Gusto na ng conscious mind mo. Naramdaman sa wow, totoo. Kaya lang pag-uwi mo, mas marami yung negative sa katawan mo, kaya nahihirapan ka. Kaya importante, ito pangarap ito. Wag na wag ho kayong mahataw. Like for example, nagkahiwa-hiwalay ho tayo. Hindi ka humataw dito, may sa ibang company or namahinga ka. Guys, ito, as a friend, kung gusto mong yumaman, ngayon pa lang. Kahit parang imposible, kahit parang hindi pa totoo, kahit parang hindi pa mangyayari, importante gumawa ka ng dream board. Tandaan mo, yung first dream board na gagawin mo, talagang napakapangit pa niyan. Minsan parang litong-lito ka, hindi mo alam ang lalagay mo. Basta importante, magsimula kang maglagay ng pangarap sa dream board mo. Malinaw malabo? Malinaw. Kasi tingnan mo, nandito tayo ngayon. Maybe iba rito, 1 year na. Iba 2 years na, 3 years na. Tapos tinatanong ako, Sir Manny, ba't kaya hindi pa ako tumatama? Sir Manny, bakit kaya ganito? Eh baka 2 years ka na nga, wala ka pang dream board. Kaya doon sa mga bago nandito, huwag nyo na kaming gayahin. Kaya kami tumagal. Kasi kaya kami tumagal, wala kaming dream board. Kasi yung dream board na yan ang magpapatrigger sa'yo para gumising, para humataw, di ba, para tumayo, kahit puyat ka, kahit kulang ka, sisipa ka kasi meron kang pangarap. Malinaw malabo? Malinaw. Saan yan magsisimula? Sa'yo. Tanda mo, hindi pwedeng magsimula ang puso sa ibang tao. Hindi. Kahit anong tulak namin sa'yo, yayaman ka, yayaman ka, yayaman ka. Kasi hindi ka yayaman pag hindi magdi-decide ito. Pag hindi ito magdi-decide. Kaya tonight, dapat i-counsel mo na yung sarili mo. First and foremost, ito yung dapat mong isettle. Ito, alam mo bakit? Kasi marami kang gagawin. Marami, as in marami. Oh, 40 years. Lalo na edad kita ngayon, magpi-50. Ang dami niyan. Environment mo, kapitbahay mo, parents mo. Madya mo umaga ba sabihin, huwag kang ang mangarap. Imposible yung pangarap. Madya mo bata ka pa. Yan ang sinasabi lagi ng parents mo sa'yo. Yung mga kapitbahay mo lahat, nakita mo mahirap, problema pera. Lahat ng topic nila, problema pera. Alam mo, pag-uwi ng parents mo, sa gaganyan pa, bubuntong hininga pa. Ang hirap kumita. Imagine mo, araw-araw maririnig mo yun. Tama. Guys, ikaw ang problema. Kaya kailangan ikaw rin ang mag-decide. Kasi the moment nagbago ang paniniwala mo sa buhay, everything will change. Kasi pag you ay hindi nagbago, hindi ka naniniwala sa income, hindi lalabas ang network. Kaya ito, very important to. Ikaw ba naniniwala na yayaman ka dito? Yes! Ikaw ba naniniwala na makukuha mo mga pangarap mo rito? Yes! Guys, imagine mo, dapat kung gaano ka sumigaw, dapat ganun yung gigil mo na baguhin yung sarili mo. Kasi pag hindi mo yan nabago, maniwala ka sa akin, nandito ka lang sa constant. Every time a-attend ka lang ng seminar, doon ka lang power na power, pero pag mag-isa ka na, ito pa rin ang nananalitay sa katawan mo. Ito pa rin. Ano to? Mga negative aspect ng buhay mo. Yung mga maling paniniwala natin
nung kabataan natin. Kasi the moment na ikaw naniniwala, ba, lumabas agad ah. Ikaw naniniwala na dito yayaman ako sa'yo, sa Manny yayaman ako dito. Paano yayaman? Ngayon pa lang, dapat ma-replicate mo kung gaano ka kabalo, kung gaano ka ka-excited. Tandaan mo, you can never share happiness pag ikaw malungkot. Hindi ka pwede magkwento na, alam mo, sayo-sayo. Isipon ako sorry Hindi ka pwede magkwento na masaya kapag ikaw malungkot. You can never share happiness pag ikaw malungkot. Hindi ka mapambabaliw pag hindi ka baliw. Pero pag ikaw baliw, maniwala ka sa akin, marami kang magiging network. Kasi equal yan eh. Diba? Kung gano'n ka kabaliw, ganun ang reach mo. Diba? Na kahit i-discourage ka, i-frustrate ka, pigilan ka, hindi ka mapipigilan. Bakit? Baliw ka eh. Kasi pag ikaw baliw at may network ka na nabaliw, ang sunod dyan, magkakaroon ka ng income. Magkakaroon ka na ng income. Ha? Money. Money na money. Diba? So, dyan kayo yayaman. So, ang una mong babaguhin, sarili. Kayo you better decide. Tandaan niyo po yung networking, kung tatanungin niyo po ako, kung madali po ang networking, aprangay ko po kayo. Hindi po ako i-corporate. Doon sa mga hindi mga 1 year na rito mahirap, yung 1 year mahirap. Tas, di ba? Madali ba, ma'am? Ha? Madali ba, ma'am? Madali? Sabi niya, madali ba? Talaga? Tama? Tama? Guys, dadaanan mo talaga yan. Pero maniwala ka sa akin. Pag yan nalampasan mo, katulad na ginagawa ko ngayon, di ba? Sabi ko sa inyo dati, nung nakaraan, kahit isa lang ang downline ko, kaya ko siyang maramdaman. Kahit isa lang. Pero hindi yan dadami. Pag ito, yung shakeable, yung nauuga, yung ganyan po, yayaman tayo! Sabi niya, hindi! Yayaman tayo. Alam mo yung nasi-shake yung paniniwala mo. Pag nasi-shake yung paniniwala mo, maniwala ka sa akin, hindi ka makakalimutan. Alam mo bakit? Dapat naglalagab-lab ka. Kasi ikaw ang susi dito. Kasi tingnan mo, para makapag-build ka ng empire, sino puno? Paano pag wrong mindset ka? Paano pag negative ka? Paano pag madrama ka? Paano pag reklamador ka? Pwede mo ba sabihin sa downline mo, hindi na tayo mag-semen. Di ba? Narinig ako ngayon, uwi na tayo. Ito ba yun? Hindi, di ba? Alam mo yung kahit na-reject ka? Kahit umibay ko na. Sarap sa pakinagit kami downline mo. Hay! Naku, apply! No, grabe, downline! Mali mo negative ka kanina, di ba? Kaya kahit ang problema mo sa bahay, sa asawa mo, di ba? Guys, hindi mo pwedeng pakita sa downline mo. Bakit? Sini-change yung sarili mo. Kaya nung bago kami, nung wife ko, sabi ko, alam mo, siyempre, minsan, tatalo kayo mag-asawa, di ba? Pag nasa loob namin downline ko, hi, good morning! Sabi ng asawa ko, plastic daw ako. Siyempre dapat, di ba, yung nag-smile yung nag-smile. Ooh, hi! Intelligent transformation, di ba? So dapat ganun kayo. Tama? Uunti-unti mo yung ubusin. Malinaw? Ano, kaya mo ba? Hindi? Yes, kaya it will start from you. Kaya tonight, di ba sabi sa inyo last time, kailan ba nag-talk last Friday, girl? Last Friday sabi ko, you need to have a realization. Ano ba? Didiin ka ba talaga? Hahataw ka ba talaga? Siseryosohin mo ba talaga? Kasi question yun, hindi para sa akin. Question yun para sa'yo. Kasi kung kami tatanungin mo, hahataw kami. Sabi ko nga, tumuloy ka hindi, hahataw kami. Dumihin ka hindi, hahataw kami. Umayo kayong lahat, tutuloy ako. Mawala sila lahat, tutuloy pa rin ako. Anong punto? Kasi ako nakakita. Kasi ako ang nag-decide. Kaya tinatanong ko kayo last time,
Decided ka ba talaga o hindi? Gusto mo ba talaga o hindi? Kasi blank check to. Totoo, pinag-uusapan dito, blank check. Blank check talaga pinag-uusapan dito. Ikaw maglalagay ng amount. Depende sa sipag mo. Depende sa decision mo. Depende kung ano ang gusto mo. Ako niyo po? Yes. Alam ko lahat kayo may problema. Tandaan niyo to, walang taong walang problema. Yung magdadrama ka, sabi ko, problema. Sabi na apay mo, ikaw lang ba talaga? Eh, paano kung lumapit pa ako? Tatlo na tayo. Mali. Kasi lahat ng tao may problema. Walang problema. Nako niyo po? Kaibigan, so, dahil normal pala ang problema, kailangan matuto ka ngumiti kahit may problema. Hindi na malabo. Kaya? Smile, smile. Smile, smile. Sabi niya, my goodness. Dapat marunong kayo mag-smile. Kahit malungkot ka, smile. Kasi you can choose to be happy. You can choose to be sad. Life is a choice. Mali na malabo. Kaya mga kaibigan, sabi ko sa inyo, ngayon, mag-decide kayo. Kasi alam nyo bakit? Hindi ka makakalayo. Promise. Diba? Pag sinabi mong gagawin ko to, whatever it takes, dapat period yun. Dapat period. Kasi alam mo bakit? Pag sinabi mong gagawin ko to, tapos maya-maya, na-reject ka, tinawanan ka, nilait ka, umayaw yung downline mo, imagine mo ikaw pa nahila. Actually, umayaw yung downline ko. O ano, ayoko na din. Ito matinding kain, isa lang siya eh. Yung ba nirecruit mo? Isa. Alam niyo yung puno, di ba? Lupa yan. Di ba merong yung bagong tubong dahon? Di ba? Yan yung buto tumubo, di ba? Yan yung tao. Di ba? Para lumaki yan, anong kailangan gawin? Diligan? Ano pa? Ano yung sabi? Yun, diretso na sa inyo yun. Diba? Para lumaki yan, maglalagas ng dahon. Bakit? Kasi doon maglalabas yung panibagong sanga. Kaya kung yung downline mo nawala, huwag kang malungkot. Kasi dahon. Dahon lang siya. Alam mo bakit? Kasi normal yun. Normal. Kahit yung pinakamalaking puno na, nalalagasan ng dahon. Ba't kayo iiyak? Diba? Yung puno nga hindi umiyak eh. Pag nalagas yung sanga, minsan yung pinakamalaking sanga pa ang nalagas. Tama? Pero nagulat ka, mas maraming sanga ang lumabas. Sa networking, ganun din mga kaibigan. Diba? At alam mo kung bakit ka nalulungkot pag may nawala kang downline? Kasi hindi ka nagre-recruit. Kasi kung marami kang recruit, mapapansin mo ba yan? Hindi. Hindi mo yan mapapansin. Kaya mo napapansin yan kasi wala kang downline. Bakit po? Kasi yung mindset mo kulang. Kaya kailangan ka mag-decide. Again, hindi madali ito. Sige, imagine mo, downline mo, isa lang. Isa lang. Ito, si Pempen lang, sa downline mo. Alam mo ba si Pempen, kaya kayong maging madami na ganyan? Isa lang. Isa lang. Kahit isa lang downline ko ito, dadami rin na ganito yan. Isa lang. Kaya ba't naiiyak mo ang daming umaayaw? Sa dami ng recruit mo, ayaw. Ba't ka naman iayaw? Ikaw nakakita ng pangarap. Naramdaman mo pwede magbago buhay. Nakita mo na pwede mo makuha ang pangarap mo. Hindi lang sumama ito mga kaibigan mo, ayaw ka na. Well, in fact, ngayon ba lang sasabihin ko sa inyo, 99.99% of your friends, family,
related to you, they will not join your company. Promise. Tanggapin mo na totoo, hindi sila sasama. Pag may sumama sa'yo, grabe, bonus yun. Pagtirik mo ng kabila. Alam mo bakit? Baka mawala din. Totoo. Yung mag-asawa nga, naghiwalay eh. Oo, pag yung downline niya, binatrip niya, hiwalay yun. Hindi, actually, pag mag-asawa kasi hindi na makakahiwalay. Kahit magagalit sila sa networking, bahala, sabihin mo, ayaw kita makita. Pagdating sa higa, magkatabi rin sila. Magkatalikod nga lang, di ba? So, normal po mga kaibigan. Normal po. Yung dinadaanan nyo ngayon, lahat yan normal. Kasi dinaanan ko yan. Imagine mo nung lumaki cheque ko, nung 1998, tumatawa ko. Pagdating 2000, naubos yung grupo ko. Pag nga niyo, humato kami sa Bicol ni Elmar. Kahit isang downline ko sa Bicol, si Elmar binaba ko. Hataw na hataw kami doon. Pag uwi ko sa Manila, wala na yung downline ko. Totoo na ubos. Nandungto ko doon. Sabi ko, ganun pala networking. Very important pala yung meeting. Very important pala yung communication. Ang dami ko natutunan. Nalungkot ako kasi nawala sila, pero I learned something. Tandaan nyo, sa bawat dumidikit sa buhay nyo, dumadaan sa buhay nyo, marami kayong matututunan. Kaya pag nag-networking ka, paglabas mo, pandigma ka talaga. Paglabas mo rito, kahit hindi ka pa tumatama, paglabas mo, pandigma ka. Alam mo ba't ka pandigma? Imagine mo, pag kinausap mo ng kaibigan mo, kahit wala kang pera, sabi mo, kamusta ka? Ito, okay naman. Wala kang pera nun ha. Pag tinanong siya, ikaw kamusta? Ito nga, wala. Sasagot ka ba? Wala kang work. Ba't ikaw ba? Wala din. Pero hindi ka nalulungkot. Bakit? Kasi alam mo pwede ka yumaman. Alam mo pwede ka makatiming. Eh siya, ikaw kamusta ka ba? Wala kang ma-applyan. Madyo mo pareho kayong walang pera, pareho kayong walang trabaho, pero ikaw hindi ka nalulungkot. Siya halos magpakamatay na. Ano ba sa'yo nito? Yung mindset mo. Binabago natin yung mindset mo. Kasi dapat ready ka. Tama ba? Binabago natin yung mindset mo. Nire-ready ka natin. Nire-ready ka namin. Kasi alam namin, dito ka papunta. Lahat ng dadaanan mo, dinaanan na namin yan. Kaya kinukwento na namin sa'yo, isa-isa. Kaya sabi mo kasi nyo kanina, kailangan ka mag-decide. Kailangan ka mag-decide. Hindi mo pwedeng urong-sulong. Pag sinabi mo, Sir, titirahin ko na talaga to. Dapat pag sinabi mo na yan, pinagkalat mo sa buong mundo, dapat tuloy-tuloy ka na yan. Kasi nung sinabi sa akin to, di ba, sabi niya, Manny, unti-unti natin baguhin ang pagkatao mo. Alam mo sa totoo lang, willing ako. Alam mo bakit? Kasi alam ko yayaman ako eh. Itong mindset na to, ito ang problema ng maraming tao. Again, ito yan, no? 40 years mong buhay yan. Kasama mong environment mo, pamilya mo, tropa mo, lahat sila, walang pera. Lahat sila, problema, opportunity. Yan ang lagi mong kasama. Kaya suddenly, may dumating sa iyong opportunity, ayaw mong maniwala. Kinakabahan ka, nininervyos ka. Marami pa nga naniniwala sa hula. Sabi kasi sa horoscope ko, hindi ako yayaman. Ano pati horoscope ginamay mo? Alam mo yung horoscope, to be honest? Mindset yun. Mina-mindset kayo. Yung iba naniniwala, eh paano kung mali lagi niligay doon? Ngayong araw na to, baka huwag kang lumabas. Eh naniniwala ka. Tinawagan ka ng apply mo, saan ka? Dito ko sa bahay, apply ni. Sabi niya, ba't nandiyan ka pa? Bawal lumabas eh. Ang malaman, sabi ng horoscope ko. Eh di ba may paying ka? Bukas na lang yung paying ko. May mina-mindset tayo nun. Pag naniniwala ka sa sinasabi ng ibang tao, namang mindset ka. At kung negative din na ang papakinggan mo, huwag ka na maniwala. Kasi yung mindset na yan, depende yan sa kausap mo. Depende. Kaya kung kausap mo mahihirap, puro problema maririnig mo. Puro problema. Puro angal. Si Presidente Duterte, walang kwenta yan. Si Gloria, lahat ang mga Presidente, problema niya. Wala nang magaling, lahat problema niya. Totoo. Kasi
Kasi yun yung mindset niya. Pag pumunta ka sa networking, ito, pumunta ka sa room na to. Tingnan mo sino magsasabi sa iyo rito hindi ka yayaman? Sige. Sinabihan ka ba kahit minsan ang apply mo na hindi ka yayaman? No. Sinabihan ka? No. Sinabihan ka ba ng cross-line mo? Attend ka ba ng attend dito? Hindi ka yayaman dito. Sinabihan ka ba? No. Alam mo bakit? Namili ka ng lugar na pareho kayo ng mindset. Ano sabi? Tell me who your friends are and I will tell you Who you are. Kaya yung mindsetting, very important to. Bakit? Babaguhin natin yung 40 years mo nang nakasanayan. Di ba? Babaguhin natin yan. Yung paniniwala mo na empleyado, ganito, empleyado, pwedeng, ako, hindi totoo yan. Kasi alam mo bakit? Opportunity yung kailangan mo. And yung opportunity na yan, hindi mo yan makikita basta-basta. Promise. Yung networking, to be honest, isa lang to sa option mo. Ang maganda lang sa networking, kakaiba. Alam bakit? Hinihila bawat isa. Positive ako ngayon, hihilahin kita. Negative ako ngayon, hihilahin mo ako. Negative tayong dalawa, hihilahin tayo ng apply natin. Ganun ang networking. Kaya nabaliw ako. Sabi ko, ang galing dito. Bakit? Kasi yung mindset ng mga kasama mo, kakaiba. Kasi alam mo bakit? Kahit siya malungkot ba, malungkot na malungkot siya. Pero nakita niya, mas malungkot ka. Alam mo sabihin sa'yo, okay lang yan. Malungkot na siya, pero mas malungkot ka, imo-motivate ka pa. Kaya itong mindset na to, baguhin niyo to, yung mga paniniwala niyo. Tandaan niyo po, pwede kang yumaman. As in, pwede ka po yumaman. Promise. Itong lugar na to, itong networking na to, gaya yung sinasabi sa inyo, lagi niyo isipin to, yung SM. Lagi niyo isipin, pareho kayo ng concept. Pareho kayo ng concept. Ikaw to, pareho kayo ng concept. Higher level lang to, pero pareho kayo ng concept. Ano yung sabihin? Kung yung mayaman ang gumagamit ng leveraging, pwede ka rin yumaman. Mahirap lang ang networking. Alam mo ba't mahirap ang networking? Kasi ikaw ang gagawa. Dito, binibili lahat. Ito, ikaw ang gagawa. Kaya decision making mo, very important. Kasi ikaw ang bubuo ng pangarap mo. Ikaw ang bubuo nito. Diba? Kaya dapat yung decision mo buo. Hindi pwedeng pabago-bago ka. Hindi ka pwede na-apekto ng kahit sino. Pag nag-decide ka na, dapat decided ka na. Ganyan katindi ang mindsetting ng tao. Nako niyo po, yung mga mayayaman, tanongin niyo, Sir Manny, ikaw ba? Sa posisyon mo bang yan? Na-apektuhan ka pa ng mindsetting? Well, so to be honest, na-apektuhan pa din ako. Kaya lang alam mo, ginagawa ko. Dahil alam ko naman na normal. Kasi tinanggap ko ni. So dapat tanggapin nyo na normal lang dinadaanan nyo. Kasi pag hindi mo pa tinanggap yan na normal, maapektuhan ka. Nako nyo po, normal. Sa networking, anong normal? Normal na marireject ka. Normal na tatawanan ka. Normal na lalaitik. Lahat normal. Balikan mo yung natural na buhay mo. Balikan mo. Sa bahay. Pagising mo sa umaga, normal na walang pagkain. Magwawala ka pa ba? Magwawala ka pa? Magagalit ka ba sa nanay mo? Kasi alam mo namang normal, wala kayong pangbili ng pagkain. Magwawala ka ba? Hindi. Oh. Diyan sa labas, pag hindi ka hiningi ito sa sakyan, nagwawala ka ba pag hindi huminto? Hindi. Kasi alam mo, normal. Di ba pag tinatawagan mo yung friend mo? Tinatawagan mo, hindi mo makontak. Ano ginagawa mo? Dadahil ka ulit. Ano sa gagawin mo? Dadahil ka ulit. Pag dahil mo ulit at hindi mo kontak, ano sinasabi mo? Malamang walang signal. Tama? Ano sabi mo? Baka wala siyang load. Ano ginagawa mo? Ikaw na ang nagbibigay ng sagot. Bakit? Kasi alam mo, normal minsan hindi mo makontak. Kaintindihan niyo po? Yes. Kaya sa networking, normal na mga yung invite mo, hindi lahat sasali. Kaya nasabi natin sa training, ano sabi sa training? Numbers game tayo. Anong numbers game? Sa rami ng invite mo, 99% hindi mo di-join, pero ang kailangan mo lang yung dalawang mag-join. Dalawa lang. Tanggapin mo nito to. 99% hindi sasali. Ngayon, dahil alam mong 99% hindi sasali, ano dapat mo gawin? Every opportunity na dumarating sa'yo, ano daw yung opportunity? Every time may recruit ka,
Every time may chance na makakapag-invite ka, every time na magkakaroon ka ng prospect, every time na pwede kang may makausap, dapat nire-ready mo ang sarili mo. Kasi nga, pag hindi ka ready at dumating yung mga yan, opportunity na yan, at hindi ka ready, hindi ka rin magiging successful. Yan ang successful mo na. Kailangan may preparation ka at meron kang opportunity. Kasi pag prepared ka na, okay ka na, ready ka na, dahil minamaximize mo lahat, maniwala ka sa akin, pag meron kang nakuhang isa dyan, dahil alam mo yung gagawin mo, maniwala ka sa akin, dadami yan. Dadami yan. So dapat ngayon pa lang, kahit hindi ka sabihang umattend ng training, a-attend ka. Kahit hindi ka sabihang basahin mo to, pakinggan mo to, babasahin mo as long as lahat ng yon ay related sa business mo. As pag related yan, gagawin mo. Parang ako, di ba sa bahay namin, pag pumunta ka doon, pag may ginagawa ko doon, tuloy-tuloy yung panonood ko ng video. Naka-loudspeaker ba ako doon? Alam mo ba't ako naka-loudspeaker? Para lahat doon sa bahay namin na ma-mindset. Yung anak ko, kahit ayaw nyo makinig na, nakapapakinig doon. Alam mo, mapagalitan ako ng anak ko. Daddy, ang ingay mo, hinahaan mo yung sounds mo. Walang magsasabi sa akin, pati misis ko, magkukulong sa kwarto yun. Bakit? Ganun ako makinig. Ba't ko ginagawa yun? Pinapakita ko sa kanila na ako mismo nag-aaral. Bakit po? Kasi kahit sino po, hindi po pwedeng hindi ka mag-upgrade. Ako mismo nag-upgrade. Bakit? Dapat ready ako. Para pag may dumating na bagong opportunity sa akin, madali kong tamaan. Kaya itong mindset na ho na to, ito po ang nagpapahirap sa mas maraming tao sa atin dito. Kaya pag hindi nyo pa tinatanggap kung ano yung mga normal dito sa atin sa networking, mahihirapan po kayo. Malinaw malabo? Malinaw. Malinaw malabo? Malinaw. Kasi yung mindset mo na yan, ang kasunod niyan yung skill set mo. Diba? Anong punto, Sir Manny? Kasi kung alam mo na dito ka yayaman, kasi kung alam mo na yung opportunity nandito, wala kang choice, mag-aaral ka na. Pag-aaralan mo, ano yun, lahat ng training dito, huwag kang magpapalampas, aaralin mo talaga. Attend ka ng attend ka ng attend. Kung feeling mo magaling ka na, mas lalo kang umattend. Pag feeling mo alam mo na, mas lalo kang umattend. Kaibigan, non-stop learning dito. Why? Kasi pag pinakita mo sa mga downline mo, na ikaw, alam nila na, magaling ka na, malupit ka na, pero nakikita nila, ikaw mismo ay nag-aaral. Anong gagawin nila? Pati sila ay gagaya sa'yo. Ikaw ang magiging role model ng network mo. Kaya sabi ko nga, pag nagte-training tayo, much better na ikaw ang upline, nasa bungad ka lagi. Ikaw, pakita mo sa downline mo, nasa bungad ka. Bakit? Ikaw yung upline eh. Ikaw yung susundan nila. Kasi pag yung mindset mo maayos na, at yung skill set mo maayos na, yan. Magiging successful ka na. Nasabi sa inyo, kahit isa lang yung downline mo. Kahit mag-isa lang yan. Definitely, kaya mong paramihan yan. Like for example, yung ginawa ko sa Jensen. Isa lang downline ko dyan. Sa buong synergy, isa lang. Si Nams Pulong. Imagine mo, hindi pa kami gano'ng magkakilala. Kaya lang decided siya. Sabi niya, apply. Gusto ko ng unify ko. Sige, apply. Bababayin kita dyan sa Davao. Isang tao lang. Eh dahil ready nga ako. Yung mindset ko very clear. Yayaman kami dito. Sabi ko, ito yung gusto kong business. Mga kaibigan, kahit silang downline ko kasi yung skill set ko, ready na. Ano ba sinasabi mo, Sir Manny, na skill set? Yung skill set na sinasabi ko, kahit wala yung apply mo, kaya mong gawin. Kaya mong mag-OPP, kaya mong mag-NDO, kaya mong mag-DOT, kaya mong mag-technical web tool, kaya mong mag-mindset, lahat kaya mo. Ang tanong, kaya mo na ba? Yes. Kaya mo na mag-isa? Yes. Yung totoo? Yes. Yung totoo? Medyo. Hindi kasi, ito tingnan mo, ngayon, sabi mo, yes, yayaman ako din. Yayaman ako. Kasi kahit naniniwala kang yayaman ka, hindi ka sila mag-invite. Hindi ka sila mag-prospect. Hindi ka sila mag-present. Hindi ka sila mag-mindset. Ano yun? So dapat alam mo ngayon kung nasaan lugar ka na. Ano ba yung kulang mo? Ano dapat mong i-improve? Kasi negosyo mo to. Oo, tama. Ang tawag dito, networking. Networking to, tama. Pero negosyo mo to.
Pag nagninegosyo ka, dapat kahit wala ako, kaya mong gawin ito mag-isa. Tingnan niyo po yung may-ari ng hardware. Palagay mo kung may-ari ka ng hardware. Sino may tindahan dito? May pwesto? Sino may business dito? Ma'am. Yung business mo, anong tindahan mo? Ma'am, kabisado mo ba yung presyohan ng grocery mo? Kabisado mo? Pero most of them, kabisado mo. Di ba? Pag nagtanong, pati saan nakalagay, alam mo? Tama. Grocery, di ba? May pati sa point. Bigla kang yumulo, alam mo saan? North Hughes. Oh. Di ba? Alam mo. Kabisado niya, pati presyo, halos kabisado niya. Why? Kasi dapat yung time niya pagbebenta, mabilis. Kasi yung kliyente niya, nagmamadali din. Imagine mo, hinanap niya yung North Cubes. Liit nun. Hindi niya malaman sa grocery siya niya na pwesto. Sandali, hanapin ko lang. Sa malayo dito. Tama ba, ma'am? Tama. Pati pricing. Kahit hindi ko siya turuan, aralin niya mag-isa. Alam mo ba gagawin niya? Dahil sarili niya negosyo yan, pupunta yan sa ibang competitor niya na store. Kunyari, bibili, magtatanong yan. O, titignan niya yung mga ganito pala. Inaalam niya. Dahil alam niya negosyo niya eh. Ngayon pa lang dapat tanggapin niyo na yung ginagawa mo dito, negosyo mo to. Kasi pag hindi mo tinanggap na negosyo mo to, ang gagawin mo lang yung gusto mong gawin. Hindi po pwede. Hindi kayo yaman dito kung anong gusto niyo lang gawin. Dapat kahit ayaw mong gawin, kasi requirements sa business natin, gagawin mo. Katulad nitong training na to. A-attend ka talaga. Ano ba yan? Paulit-ulit yung speaker? Yung topic, paulit-ulit. Ano ba negosyo natin? Paulit-ulit. Ba't inuulit? Palagay mo, ba't inuulit? Ang kulit mo kasi. Kaya inuulit sa'yo. Tama? Naintindihan nyo? Kaya kailangan ngayon palang tanggap nyo na. Yung networking, hindi po siya madali. Lalo't hindi ready yung mindset mo. Eto, sa lahat na nandito ngayon, guys, tanggapin nyo na, mare-reject kayo dito. Majority ng kaibigan mo, hindi sasama. Tanggapin nyo na, normal yan. At tanggapin nyo na, pag umahataw kayo nito, ano mong mas marami sasama sa'yo, hindi mo kakilala. So dahil hindi mo kakilala, ano gagawin mo? Magpa-practice ka. Mag-i-improve ka. Na kahit ayaw mong mag-smile, pa-practicein mo ng mag-smile. Kahit lagi kang mainitin ang ulo, kahit mainit ulo mo, ngingiti ka. Kaya nyo? Kaya? Kaya nyo? Kaya. Lahat yan, dadaanan nyo. Malinaw malabo? Malinaw. Kasi pag ready ka na, dyan na tayo papasok. Magsisimula na tayo magtutupid. Again, it will start from you. Ano saan gagawin ko, Sir Manny? Kailangan meron ho kayong umaapaw na good learning and listening attitude. Actually, yung pagdating ng training, itong pagdating ng training, ito po, one of the good example ng good learning attitude. Alam mo ba tinitignan ng mga apply mo pag pinapatawag sa training, pinapatawag sa meeting? Kaya ka pinapatawag para malaman niya kung sumusunod ka ba sa kanya o hindi. Kasi doon pa lang, malalaman niya, ikaw ba yung dapat na totoo? Parang ako, di ba? Alam ba ako kinausap kita? Ang ba't ko ito, tanongin kita. Alam mo, bago ko humataw, bago kita diinan, inaalam ko muna kung anong karakter meron ka. Inaalam ko yan. Maayos ba yung pag-uugali niya? Di ba? Ito bang tao na ito, mabalik pa to. Inaalam ko muna. Alam mo bakit? Kasi makakasawa mo siya ng matagal na panahon. Kasi pag yan i-invite mo ngayon at ayaw mo, hindi mo siya feel. Sa una, nilalaro-laro mo yan. Sa una, sinasayaw-sayaw mo yan. Pero dahil ang pagkakataon, dahil hindi kayo pareho ng impulse, mag-iwalay kayo niya.
Pwede mo akong plastikin. Totoo. Pwede mo rin siya plastikin. Totoo. Pero pag hindi kayo pareho ng karakter, hindi ho kayo tatagal. Maniwala ka sa akin. Kaya very important na yung taong kausap mo, sabi niya, sige Sir Manny, decided ako. Kaya very important, nakakausapin mo muna yung downline mo. Na-mindset ko siya, pinag-usapan nyo, gusto mo ba ng business? Sabi niya, yes Sir Manny, gusto ko ng business. Gusto ko matupad yung mga pangarap ko. Okay, magkaiba kayo ng ugali. Magkaiba kayo ng perspective. Bakit? Kasi magkaibang pamilya kayo. Tama? Kaya lang gusto mong humataw. May kaisa-isa ang downline si A. Siya lang talaga. Alam mo ba, pwede mo yung ma-change. Pwede mo yung ma-change. Bakit? Kasi pag meron naman siyang good learning attitude, magbabago yan. Anong ginagawa ko? Si A, hina-heart to heart ko yan. Kaya may tinatawag na treasure digging. Mag-download yung si Benkem. Ako sabi siya, papakita ko yung business. Kaya dapat yung skill set mo ready. Dahil pag yung skill set mo ready, papakita mo sa kanya yung beauty ng business. Kaya lang makita niya gano'ng maganda yung business. Kaya very important na sanay ka mag-explain ng marketing plan. Pag wala kang GNA, hindi mo yung naaralin. Hindi ka susunod sa upline mo. Kasi pag may good learning attitude ka, alam mo kailangan niya sa business, a-attend ka ng training, manunood ka sa Zoom, manunood ka sa YouTube, magsusulat ka, at sigurado meron kang PowerPoint presentation. Why? Kasi kailangan ma-explain mo sa iyong downline, sa iyong prospect by heart, gaano ka kabaliw sa business. Tandaan mo, hindi ka makapambabaliw pag hindi ka baliw. Hindi ka makakapag-excite pag hindi ka excited. Kaya itong downline mo sa iyo na to, maniwala ka sa akin ha, pag na-explain mo sa kanya mabuti yung marketing plan. Alam mo ba nag-explain ka? Hindi ka naman sa kanya nag-explain eh. Alam mo kanina nag-explain? Sa sarili mo. Pag nagma-marketing plan kang gano'n, ang minamarketing plan mo, hindi siya. Ang minamarketing plan mo, sarili mo. Doon pa lang makikita ng client mo, o ng prospect mo, o ng ginugrum mo, na sabi mo, dapat may GLA ka, ikaw mismo alam mo yung business mo. Kasi pag wala kang good learning attitude, hindi mo yung mapapakit sa kanya. Yung pagdating na train na dito, ikaw mismo ikaw ma-attend. Ang gagawin downline mo, hindi rin yan a-attend. Ikaw susundan niya. Di ba ang sabi sa structure? Ikaw ang mauuna. Di ba? Kaya good learning attitude, kailangan nyo ito. Kailangan nyo ito. Character. Pag masama ugali mo, hindi ka dadami dito. Pwede mo akong plastikin. Totoo. Pwede rin kitang plastikin. Totoo yun. Pero hindi tayo tatagal. Hindi tayo tatagal. Kasi tatagal dito, yung pagkasama ko siya. Pag magkasama kami, yung kahit wala kami ginagawa, masaya kami. Kasi tatagal tayo magsama. Kaya dapat simula pa lang, ramdam natin sa isa. Ngayon, kung hindi tayo match, kung hindi pa tayo match, kasi magkaiba nga tayo ng upbringings. Guys, doon sa treasure digging yung malaman. Paano? Sharing. Alam mo yung background na, kamusta ka? Kasi pag simula ka na magkwento, kasi baliw na siya, di ba? Sumali na. Pag nagkwento sa kanya, ay, alam mo, Pempen, ano ako yung background ko, ito yung background ko, alam mo, buhay namin, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, ayoko naman talaga ng networking mo una. Pero alam mo, nakita ko kasi, pwede magbago yung buhay ko. The moment na nagkwento ka sa kanya, kasi nga, gusto mo siya makuha, maniwala ka sa akin, bubukas bigla yung pinto niya at malalaman mo kung sino siya. At pag nalaman mo kung sino siya, kahit ayaw niyang makinig, kahit matigas ang ulo niya, pero naramdaman niya na meron kang heart. Concern. Pag nalaman niya may concern ka sa kanila, maniwala ka sa akin, the moment naramdaman niya yan, kahit hindi siya magaling, kahit bad yung karakter niya, kahit sa una wala siyang GLA, pero naramdaman niya na ikaw yung right person to be heard and to be followed, definitely susunod dyan sa'yo. Tama niyo po? Kaya very important, ikaw mismo nagpapakita sa downline mo
ng good learning attitude. Ano yung good learning attitude, Sir Manny? Yan, a-attend ka ng training. As in, madalas kang a-attend. Operation, paulit-ulit. Yung speaker bukas, ano, yan na naman yung speaker. Yung speaker, ano na naman, siya na naman. Alam mo bakit siya lagi? Sa talaga'y tinatapat sa'yo. Alam mo bakit? Para matuto kang magbago yung emotion mo. Mas madalas yung tinatapat sa'yo, yun yung dapat mong mapakinggan. Tama. Para malaman mo ba't hindi siya magaling, ba't hindi siya malupit, ba't ayaw sa kanya. Pag wala kang GLA, hindi mo yan nakikita. Yes. Totoo. Kung papakinggan mo lagi magaling lang na speaker, hindi ka rin matututo. Correct. Alam mo bakit? Bakit? Hindi mo makikita yung kakulangan. Tama. Lahat na natutok dito, may matututunan ka. Malabong wala kang matututunan. Meron kang matututunan. Pag wala kang GLA, hindi ka aatin. Tandaan mo, kitang-kita ng downline mo yan. Kitang-kita nila yan. Kung may training, maganda yung training. Di ba? Tapos hindi ka umatin. Sabi sa downline mo, atin tayo. Sabi ng downline mo, si upline. Hindi na nyo? Yes. Tapos ka. Nakita nyo na? Kaya ako pag umatin akong training, yan ako lagi sa bunga. Minsan yung speaker, mas magaling pa ako. Nasa bungad ako. Alam mo bakit? Para yung downline ko pag hinanap ako. Nasa si upline. Isip ka ba ba? Nasa si upline, nasa bungad dyan. Malang pumasok na sa loob. Papasok sila sa loob. Bakit? Nasa bungad ako eh. Ako yung upline. Pakita mo sa downline mo, ikaw ang role model. Yan, good learning attitude. Yan ang dapat mapagay sa downline. Training, paulit-ulit, atin ka talaga. Bakit atin ka? Para mag-improve ka na mag-improve na mag-improve na mag-improve. Yung kanta, pag narinig mo sa una, pwede mong nagandahan ka. Pangalawa, medyo nasasabayan mo. Pangatlo, nasasabayan mo na. Pang-apat, pang-lima, may emotion ka na. Di ba minsan, yung simula pa lang, yung papasok pa ng kata, gumaganyan-ganyan ka na nga. May emotion ka na. Tama mali? Tama. So kailangan meron kang good learning attitude. Sa business natin, ito kahit hindi sa business natin, kahit sa work natin. Di ba, ano sabi ng boss natin? Aralin mo to. Tuturo ko sa'yo minsan to. Pero dapat matutunan mo to. Dapat kahit wala ako sa tabi mo, kaya mo itong gawin. Mali na malabo? Malinaw. Tanong, aaten? Yes. Aaten. Okay? So, dapat mayroon kang GLA para lahat ng training. Ang dami ngayon ng training. Ano nga training natin? OAP. PWO. Ano pa? DOT. Ano pa? USAP. Ano pa? Ha? PD. Ano pa? Special. So, may na iba din naman ano. Ano na? Special patient? Ano special patient? Kaya tayo na, special child. May treasure digging. Diba? Mayroong mind setting. May ABC rule. May goal setting. Handling objection and discouragement. Getting commitment. Building how to build strong network. May BNS. May President's Bootcamp. May Jonathan's Training. Ang dami, di ba? O ano na dyan ang naatinan mo? Di ba? Kaya nyo? Ngayon, ito yung mga training na kahit hindi kita sabihan, dapat mong atinan. Yung BNS na yan, di ba? Jonathan's Training na yan, President's Bootcamp na yan, di ba? Yung FTS na yan, ang dami na dapat mong atinan. Bakit? Para sa ito. Alam mo ba sa internet ngayon, ang daming training? Ako umatid ako, nagbabayad talaga ako ng training. Bakit? Kailangan eh. Lalo na yung mga usong training ngayon na nadagdag sa atin. Ano yun? Facebook marketing, ano pa? Lead generation, di ba? Closing sales. Ang dami nito. Boosting. Dami. Kailangan yung aralin ito lahat. Ngayon, pag wala kang good learning attitude, aasa mo sa downline mo, sa upline mo to, kasi hindi kilala kayo. Promise na ito if you don't take responsibility with your network, hindi ka lalaki.
Pag ito, inaasa mo lang sa apply mo lagi magpe-present, apply mo lagi gagawa, hindi ka lalaki dito, promise. Eh, Sir Manny, paano yan? Kasi ito lang yung kaya kong gawin. Okay lang yun for now. Pero if you want to grow, unti-unti mong lagyan ng kodi ko yan. Kaya sabi ko, gumawa kayo ng module. Bakit? Para alam ng downline mo kung nasaan na siya at alam niya kung anong nagagawa na niya. At kung hindi niya pa magagawa, importante merong module. Bakit? Kasi kahit si ma'am, diba? Kahit ito niya 50, 60, 70, pag naka-module yan at naka-PowerPoint presentation yan, alam niyang balikan at alam niyang ituro isa-isa. Responsibilities ng upline na may module lahat ng training dito. Bakit po? Importante may system. Bakit may system? Kasi business natin ay duplication. Ibig sabihin, kahit bago lang si A, pinadala ko sa Mindanao, dahil meron siyang module, alam niya yung first step na ituturo niya, second step na ituturo niya, yung mga leadership training na dapat niyang paatinan sa mga downline niya, kabisado niya. Kaibigan, maniwala ka sa akin, hindi ka lalaki dito, recruit ka lang ng recruit, paprangkain kita. Pwede ka makachamba, kasi may chamba talaga dito, pero iba pag ikaw ang gumagawa, kasi pag ikaw ang gumagawa, kahit makakuha ka ng isa ulit, kaya mong palaki. May nakuha ang isa ulit, kaya mong palaki. Gusto niyo ba yun? Yes. Gusto niyo yun? Yes. Kailangan niyo mag-decide. Kaya very important yung decision. Kasi pag nag-decide ka, you're taking responsibilities about your dreams. Tama. Pangarap ang pinag-uusapan dito. Yes. Ba't ako nag-alala ng accounting? Di ba? Nung inaral ko yun, ang dami kong librong binasa. Pati hindi tinuturo sa amin ng teacher ko, binibili ko yung book, inaaral ko yung book. Bakit? Related siya doon sa topic na inaaral ko. So dapat kung ano pa yung pwede mong aralin, mga motivational training, aaralin mo yun. Makikinig ka sa YouTube, mag-aaral ka talaga. Bakit po? Nagninegosyo ka. Hindi pwedeng paulit-ulit yung sinasabi mo. Kailangan nakikita ng tao mo na nag-upgrade ka. At hindi yan mangyayari pag wala kang good learning attitude. Bakit po dapat mayroon kang good learning attitude? Gano'n ba kahalaga yan, Sir Manny? Kasi kailangan mo talagang mag-aral. Kasama yan sa ladder to success. So sabihin, kahit hindi kita pilitin, kahit hindi kita sabihan, kahit hindi kita takutin, kailangan mong mag-aral. Again, nagninegosyo kayo. Sabi nga ni Ma'am kanina, di ba, yung may, si Kapitana. Malapit na. Inaral niya mismo. Pati paglalagyan ng note cubes, alam niya. Di ba? Ito matindi. Suka, meron ka? Wait. Alam niya sa nakalagay. Kailangan mo mag-aral. Yung mga binanggit ko, ma'am, mind setting, skill set, DOT, PDE, aralin mo yan. Aralin mo po. Wala kang ibebenta pag wala kang alam. Baliw ako, Sir Manny. Baliw ako eh. Gigil ako eh. O ato na susunod. Basta baliw ako, tsaka gigil ako. Pwede bang ganun lang? Hindi po pwede. Tingnan nyo. Paano kung ikaw to? May bigla kang dumaan sa harapan mo, A. Potential. Agila. Alam mo, maraming leads, maraming contact. Tatawagin mo ba yung apply mo? Paano pag dumating yan sa iyo? Guys, dalawa lang kailangan natin. Dahil hindi mo na paliwanagan. Hindi mo na explainan. Hindi mo na mindset. Sabi niya, Manny, kailangan ba? Bilisan mo kasi bilakad pa ako eh. Sabi niya, ano kasi hindi ko makontak si upline eh. Eh, sige, next time na lang. Kasi may pupuntahan akong seminar. Sabi niya, ganun ba? O sige, next time na lang. Alam mo malupit, saan siya nagpunta seminar?
Dito. Ang malapit niya, magkatabi pa kayo. Sabi niya, ito ba yung kinukwento mo kanina? Sige. Paano pag nangyari sa iyo? Di ba nag-online posting tayo ngayon? Di ba may nag-how? Hindi mo na-explain ng detail. Lumipat kay B. Naiinis ka ngayon. Bakit doon nag-join? Pero sa unang naging ko. Di ba? Tama rin. Pag nag-how, dapat mabilis ang response mo. Yan, sample yan. Na pag hindi ka ready, aantayin mo pa si upline, negosyo mo to. Dapat ready ka. Dapat ka mag-aral? Yes. Dapat mag-aral? Yes. Kailangan nyo marami mabuti to kasi negosyo nyo ito. Diba? So lahat ng basic training, dapat po atinan nyo. Kasi pag hindi nyo po inatinan yan, maniwala ka sa akin, hindi kami ang nawawalan. Ang nawawalan yan ay ikaw. Ikaw nawawalan yan. Pag sasabihin mo, kailangan ka pa tawagan ng apply mo, naku, malawa, hindi ka lalaki dito. Kahit wala ang apply mo, magte-training ka. Kahit hindi ka niya sabihin, alam mo may training, magte-training ka. Importante yan. Bakit? Negosyo mo to. Oo, yung apply mo, karugtong mo. Pero negosyo mo to. Ang pinag-uusapan dito, hindi pangarap ng apply mo. Ang pinag-uusapan dito, pangarap mo ang topic dito. Dahil pangarap mo ang topic dito, kahit wala ang apply mo rito, aaralin mo ito mag-isa. Kasi at the end of the day, lahat na matututunan mo rito, ang makikinabang nito, walang iba, kundi tayo, ikaw. Mali na malabo? Ano, mag-aaral hindi? Kasi pag hindi ka nag-aaral, good news. Ano ang ituturo mo? Tanong, nagtuturo ka na ba ngayon? Ha? Yes. Ano? Ano tuturo mo? Ha? Siya. Siya. Paano magawa ini? Iyon. Paano mag-DOT? Siya. Ganun ba? Pag nakinig kayo ng how to build strong network, siya na kayo, may sisipon ako may sisipon. Toto, apply mo. Yung ABC rule ganito. Downline mo si A, si B, si C. Okay? Dapat ikaw, turuan mo si A, naturuan si B, para kunin si C, para din routine si B. Grabe, di ba? Ngayon pa nagpe-present yan. Pa nagpe-present. Si ito, ikaw to. Albas, ito muna, si B. Si B yung client. Ano gagawin dyan? Diba? Siyempre, kami muna. Ikaw, na-apply, ititiap ka namin. Ikaw ang magpe-present dito. Kami magwa-watch. Magwa-watch kami sa'yo. Titignan namin kung paano mo ginagawa. Kukopyahin ka namin. Lahat ng ginagawa mo, kukopyahin nila yan. Pag mali ang simula mo, mali yan lahat. Kaya very important na sa iyo ang manggagaling. Yung sistema na yan, sa iyo yan manggagaling. Alam mo ginawa ko dati? Ganyan din ako. Pero nung nalaman ko very important, naku, inaral ko. Kasi darating ang pagkakataon, ikaw magtuturo. Paano mag-present? Paano mag-mindset? Paano mag-close ng sale? Paano mag-home party? Paano mag-one-on-one? Ikaw lahat ang magtuturo. O sige, paano pag nawala si upline? Paano negosyo mo? Ay, wala na si upline. Tumigil na rin tayo. Ganun ba sasabihin mo? Ganun ba sabihin mo? Paano yung upline mo namatay? Wala ka na din? Yung pangarap mo ba depende sa upline mo? Hindi.
yung pangarap natin nakadepende sa iyo. Sa sarili natin. So dahil sa sarili mo pala nakadepende to, yung mga upline ang tawag sa kanila guide, assistance. Diba? Yan ang trabaho nila. Gagawin kanila, i-assist kanila, pero 99% ng success mo sa iyo manggagaling. Kaya you need to decide kung aaralin mo itong business na to o hindi. Nung sumali ka ng 8998, nabaliw ka, tama? Yes. Nabaliw ka. Yes. Nakita mo pwede kang kumita ng malaki? Yes. Nakita mo pwede matulog mga pangarap mo? Yes. Kailangan mo mag-aral. Kasi pag nag-aral ka, alam mo, ituturo mo sa mga down mo. Tama. Tandaan mo to. Tandaan mo to. Pag hindi ka nakakapagturo at puro si upline, hindi mo ginagawa yung tamang sistema ng networking. Kasi ang networking, kailangan mo mag-teach para makapag-duplicate ka. Kung anong alam mo mag-ONE, dapat alam nito. Alam mo mag-PWO, dapat alam nito. Alam nito mag-mindset, dapat alam nito. At alam nito, at alam nito, at alam nito. Diyan ka dadami. Yan. Kaya very important yung decision mo. Very important na mag-decide ka na aaralin mo itong negosyo na to. Kasi pag hindi mo yan inaral, kasalanan mo yan sa pangarap mo. Kasalanan mo yan. Yung 8998 mo, susi lang yan. Vehicle mo lang yan. Pero yung magpapatakbo, tatapak ng clutch, preno, gasolina, ikaw yan. Yung decision mo na aralin yung business mo. Mali na malabo? Malinaw. Alam, aaralin mo, hindi? Amen. Yan, no? Ano tuturo mo? Lahat ituturo mo sa downline mo. Pag hindi mo yan tinuro, hindi ka dadami. Again, pwede sa simula. Kaya pag may downline ako, may direct ako, 3 to 4 months lang ang commitment ko sa kanya. Ano ba, direct kita? 3 to 4 months lang ang usapan natin. Pero yung 3 to 4 months na yon, itinuturo ko sa isa. Pag may recruit kami, ba, downline kita. O, sige, downline, punta ka dito. So, dito natin kausapin downline natin. Habang wala yung client namin, ang ginagawa ko, nagtuturo sa kanya, o ganito yung ONE. Ganito yung, pag nag-present tayo, ganito, pakinggan mo buti, o ganito yung technical web tool, o ganitong mag-mindset, o ganitong mag-closing. Tinuturo mo yung isa-isa sa mga downline mo. Malinaw? Bakit mo dapat ituro? Kasi dyan ka dadami. Kasi pagka nakapagturo ka na, dyan ka makakapag-duplicate. Tingnan mo ngayon, ilan na ba downline mo? May downline ka na ba? Yan. May downline, ilan na yung downline mo? Ano na naituro mo sa kanila? May naituro ka na ba sa kanila? Nasubukan mo na bang magpamiting sa kanila? Nung nagpamiting ka, ano sinasabi mo? Di ba normal sinasabi mo lang, basta hataw lang tayo dito, diin lang tayo dito, yayaman tayo dito. Tama? Bakit po? Yung ingredients medyo may kulang. At yun yung dapat mong aralin sa negosyo na to. Kasi, yan ang negosyo mo. Kaya matindi itong good learning attitude na to. Matindi to. Kaya after mo mag-decide, kailangan meron kang GLA. Bakit? Kasi tatakbo yung ladder to success mo. Diyan siya tatakbo. Tandaan mo kung feeling mo, ang galing-galing mo na, pero wala kang downline, simptomas yun, malayo ka pa. Totoo. Kasi ako hanggang ngayon nag-aaral ako eh. Oo. Kaya yung duplication na yan, yan na yan. Ano sabi? Meron ka dapat mabilang left and right mo. Para masabi mo na nakapag-duplicate ka, ikaw to, gawin mo si A and B. Pag naglagay kayo ng schedule, eto, para makita mo yan. Pag naglagay kayo ng schedule, tampak ang activities ni A, ni B, sasabihin mo, oh, sige, kami bahala ng isa group niya. O ikaw B ha, tirahin mo to. O ikaw mag-ONE dyan ha. After ng ONE mo, kita-kita tayo, mag-DDOT ako. Dapat nakakapag-delegate ka na.
Di ba? Bakit? Alam mo si B, kaya niya. Kung nandyan man si upline, hahati yan. O sige, kami bahala ni B, kabila ka. Pag lagi kayong sama-sama, kasi gusto natin sama-sama lagi, tama? Hindi sama-sama tayo. Yung sama-sama, yun, sama-sama check-in yun. Hindi pwedeng sama-sama lagi. Makikita tayo gabi lang. Dapat sa umaga, sa gabi pa lang, nakapag-set na tayo ng activities. Para pagdating sa gabi, kausapin natin yung mga leaders natin. Ito, kaya mo na bang tumira mag-home party mag-isa? Ito yung question, no? Kaya mo na bang mag-home party mag-isa? Sino hindi kaya mag-home party na mag-isa? Sino lang kaya? Yung totoo, yung kaya mag-home party mag-isa. Yung kaya na mag-present mag-isa. Ayan. Diba? Kaya na mag-closing mag-isa. Yung mag-isa ka lang, kaya na? Really? Oh, yung mindset, kaya mag-isa. Diba? Dito pala sa home party, nandito ka na, yung tataas ka na kamay, yung hindi. Yun lang. Kaya mag-home party? Bakit? Kasi kailangan dyan, sabay-sabay. O&E, meeting after meeting, closing, setting. Sama-sama. Yung home party lang na simple din, lahat nandun, no? Di ba? O, kasama din dyan yung scheduling. Kailangan din yung follow-up. Ang dami mong gagawin. Ang dami naman, damo-damo. Madami ba? Madami? Sabi dito, sumali ako, maghakot lang ako ng tao. Ngayon, meron ganyan. Hindi ba pinangako sa inyo? Ha? Hindi ba pinangako sa inyo? Ngayon, damo-damo na. Tanong, gagawin hindi? Gagawin! Ay, alam mo na. Sabi siya na ako, ma, kung party tayo, ma. Ganyan. Kasi pag alam mo to, pwede ka nang dumami. Ito lang. Ito ang party na to. Pwede kang dumami, promise. Isa lang yan, ha? Isa lang yan sa skills. Kasi alam mo bakit? Pag nag-activities ka, ba nag-activities tayo? Pak. Based ang gusto si B, actually si C. Alam mo bakit pag kaya mo? Kahit maya-maya, pwede mo siya ng party. Pak. Si D, nakita nyo? Excited? Pwede nyo yung party yan. Pak. Pagdating ng gabi, lagi nyo ng party, i-meeting nyo yung upline. Ano gagawin? Babaliwin. Imamaisin. Pagigilin. Ano gagawin pa? UQ. Pag nag-pay-in, pak, home party ulit. May nagustuhan, pak, home party sa gabi, meeting ulit. Cycle yan. Kaya simple home party, nakakapag-create ng impact yan. Tandaan nyo, bago kami dati mag-McDo, ngayon na lang na iba, eto dapat. Kung gusto nyo magpa-McDo ng tama na hindi sa kasi ngayon sinisponsor lang ko yung McDo nyo. Pero alam mo dapat, masanay kayo mag-McDo ng tama. Or mag-Jollibee ng tama, or mag-Passion Zone ng tama. Alam nyo ba bago kami mag-McDo dati? Lahat yun, QQ na. Hindi OMT, yung presentation namin ito. Mabilis ang OMT lang, pero QQ yun, tsaka ABC rule. Ano ginawa namin? Alcohol, Cavite. Ano ba? Download ko sa Cavite. Okay, ganito. Sino mag-group natin dyan? Apply, nandito si A, si B, tsaka si C. O sige. Sino mga leader niyan? Ano ba? Nag-bubble share kami. Okay, sino yan? Apply, naghahabol dito si B eh. Sa kabila ko, si C. Eto, may dalawa siyang downline. Pero gusto nito. Okay, saan siya? Mga Cavite rin ka o Cavite rin yan. Eto, apply. Ito, medyo malapit Laguna to. Pero tawid lang, Cavite. O sige, ganito gawin natin. Set tayo ng McDo venue. Saan? Saan gitna natin? O, ba 13 ang gitna? Assume 13 ang gitna. Anong gagawin namin? Siya. You at me. Magpa-planning kami. Anong target mo? Si apply, gusto kong tamaan yung 10,000 ko eh. O sige, so left ka pala, right ka pala, o apply. Pero ito apply, gusto nito mag-10K. O sige, sino yan? Si F. O sige, kausapin natin yan si F. Kausapin namin yan.
Nung gabi na yun, wala akong gagawin. Magpa-planning kami, mag-meeting kami, mag-strat plan kami. Bakit? Pag-usapan namin paano mahihit niya yung 10,000 niya. So, be-breakdown namin yan. Paano namin mahihit yung 10,000 niya? O apply. Kasi dito may mga prospect na ako for follow-up to. O sige, pwede ba na tayo mag-home party sa inyo? Sige, apply home party. Unang home party namin sa kanila. Ito, may home party rin. Assuming ang date namin Saturday. Kung Monday kami nag-usap, araw-araw yan. Nakababad ako sa Cavite. Doon sa area na iniikutan nila, nandun ako. Kasama ka, kasama sila. Yung gagawin, palihong party yan, may mga home party yan. Babuk namin yan. O, apply, dito kami sa Lunes. Dito may activities kami ni ganito. O sige, anong oras kayo dyan? Alauna. O sige, alas 7, dito tayo sa kabila, sa gabi. Apply, pwede ko magsingit tayo ng 3 o'clock. Dumadagdag yung activities namin. Ano ginagawa namin? Suyod to. Sinusuyod namin to. Pero bago ko suyurin to, inaalam ko muna kung sino yung committed, sino yung gusto. Yung nagmakdo kayo, biglaan. Ito tatapatin ko na kayo. Hindi yan effective. Nagsasayang lang kayo ng pera. Kung pera ko yung biniburn nyo ngayon, okay lang. Pero, how long? I can burn my money with that. I'm telling you this because this is the right way to build network. Kung mag-home party kayo, nakapromote na yan. Mag-home party kami na may dalawa kami nakita potential. Diyan pa lang, naniniga na kami. Diyan pa lang, minamindset namin yan. Naku ma'am, grabe po. Tama po yung desisyon nyo. Maganda yung business. Ma'am, siyempre wala pang pera yan. Kung meron yan, para reserve namin na yan, di ba? Ma'am, ang good news yan. This coming Saturday, nandito po tayo sa Macdo 13. Kasi just that Saturday po, nandyan po yung apply namin. Ano gagawin? ABC rule, mind setting. Grabe po yung apply namin pupunta dyan. Magpakikilala kita. Alam mo, pag namit mo yun, nung namit ko po yan, ay grabe po mga, alam mo, sa totoo lang, bata pa po yun. May edad pa ako doon, pero nung nakilala ko po siya, kung sa akin po nabaliw kayo, naisip, ma'am, grabe po yung apply namin this coming Saturday. Yung po magtuturo sa atin paano kumita. Nagong party dito na 7 o'clock, siya rin ang binibida. Monday yan. Assuming Monday, nagong party kami. Baliw na. Mali na pa-reserve namin yan. Sabi niya, kasi naghahabol kami ng points Naghahabol kami ng production Kasi ganun talaga pag may goal ka. Pag may goal ka, ibang klase ka kumilos. Interested na. Nung gabi na yun, pwede na namin bigay. Bigay na namin yan. Ma'am, ganito. Ma'am, gusto mo na pala talaga yung business. O sige ma'am, kung gusto mo, magsimula na tayo ngayon ma'am. Baka kung may pera ka na, withdraw na tayo sa ATM mo. Pagka-withdraw niyan, sineset na namin home party kinabukasan yan. So Tuesday, may activities kami dito na sa bagong pay-in. Itong bagong pay-in na ito, may home party, pupunta yan. Pati ito, magdadala doon. Doon sa isang bahay niyan, ang dami namin doon. Lahat yun, makinausap namin nung Monday. Nandun kami sa home party na yun. Pero promoting yung 13 martires ng McDo. Kaya yung McDo namin na yun, jumpak yan. Puro QQ na ang topic dyan. Ganun ako mag-network. Pagdating ng Wednesday, gabi, Tuesday, lahat ng pinigan namin dito, lahat ng mga qualifier na dyan, meeting yan. Pagdating ng Wednesday, ang dami namin home party dun. Minsan dito home party namin, 4, 5, hati-hati na kami. Kaya I make it a point na yung mga direct ko, yung mga downline ko, sanay mag-OME, sanay mag-mindset. Yung basic home party rito, yan, tinuturo ko yan. Meeting after meeting. Ano sabi ko? Dapat ang pattern natin isa lang. Huwag niyo masyadong galingan. Simple and duplicatable. Pati speech. Imagine mo itong mga to, 3 beses naka-attend ng OME, 3 beses naka-attend ng ma'am, 3 beses naka-attend ng closing sale.
Bago pa dumating yan doon sa McDo, karag na utak niyan. Habang dumadating yung Friday, tad yung party namin yan, hiwa-hiwalay kami yan. O sige, dito kayo, dito sa kabila. After dito sa kabila, meron sila dito, o sige. Kaya pagdating ng gabi, ang dami namin, nagmi-meeting kami. Sa isang bahay ng downline namin, doon kami nag-DOT. Yung DOT namin, mabilis ang DOT lang, hindi yung buong DOT. For mind conditioning nila, baliwan lang yun. Yan ang ginagawa namin. Naintindihan nyo? Nag-guess nyo ba? Yes. Mabilis? Yes. Ulitin natin. Kaya pagdating ng Saturday, halos lahat yung QQ na. Humpati tayo. May isang gusto, kulang pera, may dala kami product. Babaliw na namin, papakuhanin na namin ang product yun. Ma'am, yung kinuha ko na to. Ma'am, ito na yung down payment naman. Kumuha na siya ng product. Talagay mo, pwede na namin i-push mag-activities. Pwede na namin i-push mag-home party. Pwede na. Ma'am, gusto mo ba discount? O kasali ka na sa amin. Siyempre gusto ko kasali. Ma'am, kasi pag kasali ka na, babaliwin namin yan. Ma'am, ito kasi hindi ka andyan, ma'am. Diba? Kasi nasimula ka na. Ipon ka naman kasi baka iiponin mo doon, baka meron hindi gusto doon, baka meron tayong mabentahan. Pero paano kung may mga tayo gusto? Ma'am, basta pag nag-home party tayo, sabihin mo, member ka na. Kasi ma'am, ang ino-home party lang namin, ma'am, member ka na. Pero gagawin namin to para sa'yo, please, nakikiusap pa yun. Nakikiusap pang mag-set ang home party. Bakit? Kasi alam niya, tutulungan namin siya. Naintindihan niyo? Malinaw malabo? Malinaw. Naintindihan niyo po? Yes. Kaya, bago dumating yung McDo, ang dami na yan, gabi-gabi. Nung nagbataan ako bumabanat mag-isa dyan. Sabi sa kanila, yung rule of duplication, I do. You what? Sabi ko, pare, panoorin mo paano ko ginagawa. As in, panoorin mo pare ha. O ito yung pattern natin, panoorin mo paano ko ginagawa. O, pinapanood nila, puro ako nag-present. Me, this is you. Invite namin si Kay. So, in-ABC room namin ako nag-present. Pag nag-invite na to, maaaring ako pa rin nag-present dyan. Pero mga isang linggo lang, sanay na yung mag-OME. Tapos ako nagko-closing. Kasi gagawin ko, I do, you watch. Mabilis yan dapat. Kasi pag meron kang goal, ang bilis. Hindi ba kayo nagtataka? Anong date na ngayon? Ha? 16 na. Hindi ba kayo nagtataka? Ang bilis. Nakapag-goal setting ba kayo? Nakapag-set ba kayo ng planning? Nakapag-bilang ba kayo ng production? Nagawa niyo ba to? O may nalalaman niyo ngayon. Ganun kahalaga na mayroong goal. Kasi pag may goal ka, ganito ka kumilos Kasi pinipilan namin Ilan ba kulang natin? Para tamaan natin 50 mil, ito pa yung kulang ko sa LEP Dahil alam namin kulang sa LEP, puro activities namin, puro doon sa LEP niya. Majority ng activities namin doon sa left side niya. Kasi goal namin, tamaan yung 50 mil niya. Naintindihan nyo? Kaya hindi pwedeng hataw ka lang ng hataw. Yung sabi mo, kamusta ka? Ito, grabe, dami namin activities. Hindi nga kami makapagpahinga. Kamusta yung target mo? Diba? Ang bilis ng kampay mo pero hindi mo lang saan ka pupunta. Tandaan nyo, walang yumaman dito sa networking na hindi marunong mag-set ng target. Kailangan marunong ka mag-set ng target. Para alam mo saan mo ilalagay yung effort mo. Para alam mo saan ka maglalagay ng maraming activities. Malinaw malabo? Malinaw. Naintindihan niyo po? Yes. So, wag na kayo magmamakdo na hindi niyo na pag-usapan to. Dapat magmamakdo ka kasi mamimiga kayo. Bakit? Kasi meron kayong target. May target kayo. At yung mga pumunta doon, potential qualifier na nagdala. Kaya minsan, nag-home party kami TA, nabaliw siya. Pag home party namin kay B, yung mga nakausap namin sa home party, sa ibang home party, sa ibang home party, nandun lahat sa home party ni B. Nakatimbre niya.
Upline, ito si ano, ay upline, paano na yan? QQ niya upline, sundutan mo na lang. Upline, ito ano yan, may pampihin na yan, o bibigay mo na. Upline si ano, nagtaon na yan, may taon na yan nalala, panggitin mo lang yung pangalan. Sunod-sunod ang ABC rule nun. So dun pa lang natututo na sila. Ang tawag doon, technique. Nakakita po? Malinaw? Malinaw. Naintindihan niyo ba? Yes. Kaya mabilis ang duplication. Pag alam niyo yung ginagawa. Ito yung sinabi ko sa kanya kanina. Ulitin niyo lang to. Kaya pag may downline ka, na isa, dadami yan. Dadami. Kasi isa, mag-home party. Kaya ayaw mag-home party, mag-home party kami. Bakit? May target siya. Sa home party niya, gagalingan ko. Bakit? Ang hirap mag-invite ng home party. Ang hirap mag-invite ng guest, tama? Kaya dapat, pag home party ka, ikaw na upline, mabalasi ka talaga. Dapat mabalasi ka. Bakit? Para ganahan siya mag-invite. At lahat ng party namin, kung malapit din lang yung office, dadalhin talaga yan sa office. Dadalhin niyo sa office. Pag inong party niyo na, dalhin niyo sa office. Bakit? QQ. Ang topic ko pag din sa office, qualify quickly, tsaka ABC rule. Papakausap niya sa upline niyo. Papalain niyo sa mga speaker dito. Papalain niyo sa mga upline yan. Ang topic, QQ. Tapos may mga hand signal na kayo dyan. Ay, upline, ito nga pala si Chad. Ang ganyan. Qualify quickly. Upline, invite ko nga pala si Chad. Ano yan? Negative. So alam niya na yung sasabihin niya. Ay, apply pa ko nga pala si Chad. Dapat meron kayong ganun. Ano sabi? Dapat lahat nakasistema. Naintindihan niyo? Yes. Ang dami aralin, no? Yes. Yes. Ito, ulitin niyo ito. Lalo sa mga taga-Cavite, sino mga taga-Cavite rin? Cavite, Laguna. Pwede niyong gawin yan. Yan. Bago kayo mag-event sa Laguna, sa Cavite, multiple activities kayo doon. Promoting the venue. Okay lang yung nagpa-flyers. Pero mas malakas ang impact na sinugod niyo sa bahay. Ang ako to, ako yung tita ko yung pupuntahan. Kasama ko yung upline. Alam mo sabi namin lagi? Sino yung pinakamalapit mong tito-tita dito? Diyan. Sige, isama mo lang ako. Ano gawin natin upline? Intro mo lang ako. Ako lang bahala. Pagkatok niyan ganyan. Tita! Oh, mami, kamusta ka na? Sabi niya, hello po tita. Ano si Chad? Oh, Chad, kamusta ka na? Hello po tita, ikaw na lang po ang kulang. Ha, anong kulang? Uupo na kami doon. Ganun kami ng sugod bahay ko. Galing. Tama niyo po? Yes. Kasi may target kami. Yung GMA Cavite, pinagbigatan natin. Grabe ako sumubo doon. Hanggang pala-pala na yan. Yung GMA Cavite na yung kabahan na yun, may petrol na yun. Pagdating sa gabi, nasa isang bahay lang kami doon kami nagdi-DOT. Lahat ng hinong party namin ng umaga, nandoon. Talagang binibit-bit nila. Alam mo, hindi iniiwanan. Yung ayaw, sige, susunod na ako. Hindi ma'am, antay na kita. May magagawa. Kasi ang goal ko, sabi siya, huwag kayong aalis ko kasi pag umalis ka, hindi yan sasama. O pag nandun ka, ano nangyari? Papakainin ka niya. Siyempre, nakakahiya naman. Kakain sila. O, kung negative man siya, nakakain ka. O, totoo, hindi ako nagbibiro. O. So, wala siyang choice. Kasi di ba nung kinakausap mo, closing? Umoo. Meron ba mamaya? Yes, ma'am. Papakilala rin sa akin. Sige, uwi mo na ako. Tara, ma'am, samahan kita. Ganun kami katindin. Kaya magtataka ka, ba't yan yung check-in namin? Hindi ako papayag na wala kami production. Tama. Hindi ako papayag na wala siyang invite. Kasi pumunta na ako doon, imagine mo dumayo ako doon, wala tayong magiging production, hindi mo pwede. Kasi may target tayo. Naintindihan niyo to? Yes. O explain sa akin yung mabuti ito.
Ulitin ko, huwag kayong magmamakdo basta-basta. Dapat bago kayo magmakdo, doon sa area na marami na kayo na home party doon. Kung nag-clients man kayo doon, nag-present kayo, isang linggo nandun kayo bago doon sa event na yun. Ganun yan. Malinaw malabo? Malinaw. Mag-a-adjust hindi? Mag-adjust. Mag-a-adjust hindi? Mag-adjust. Tandaan nyo, kahit sagot ko yung venue, na masahe ka, nagbihis ka, gumastos ka din. Tama mali? Tama. Yan ay tuturo sa download. Kasi pag na-duplicate nila kung paano ka humataw, alam mo na yun. Na-duplicate ka na eh. Imaginein mo meron kang 5 Manny Pascual sa ilalim mo. Diba? Imaginein mo meron kang 10 left and right. 5 sa left, 5 sa right na sanay mag-home party. 5. Sanay mag-home party, sanay mag-planning, sanay mamiga. 5. Kaya tignan mo sa downline mo. I-assist mo yan dapat. I-assist mo, sino sa downline ko yung katulad ko? Teka, ano ba ako? Sanay ba ako mag-ONE? Sanay ba ako mag-DOT? Sanay ba ako mag-home party? Kasi kung di mo to alam, malamang walang alam to. Pag walang alam to, dahil sa'yo. Pag wala sa production, dahil din sa'yo. Sino sisisihin? Ha? Ikaw. Tapos tatanungin mo sa akin ngayon, bakit hindi ka pa lumalaki? Eh kasi hindi mo pa nagagawa yung dapat gawin. Yes. Lahat ng bagong pay namin, ba nag-pay ka? Unang home party nun sa bahay mo agad. At doon sa home party namin ngayon, ikaw ang unang speaker. Sabi niya, bakit ako? Alam nga naman ako, bahay mo yun. Good morning. Sino ka? Wala. Apply na ako. Diba? Gusto mo ba ganun mangyari? Diba? Tinuturuan na namin agad, binibriefing na namin agad siya doon. Past, present, future. Ma'am, ganito lang. Diyan pa lang, meron na kami agad na pattern. Diyan pa lang, pag home party namin, may pattern, siya mag-i-intro. Hi guys, good morning. Kaya ako nga pala kayo invite kasi meron ako surprise sa inyo. Sino? Siya. Sabi niya, good morning! Ako po yung sorpresa. Stranger ako, may magagawa sila? Wala. Doon sa may-ari, pwede sila mag-react, pero sa akin hindi. Tama? So lahat ng gusto kong sabihin doon, sasabihin ko. Ganun yun, mag-home party ka talaga. Tama? Nakapag-home party na ba lahat? Yes! Sino na ako nakapag-home party na taas kamay? Yung iba? Hindi ba? Right now? So goodbye. Tapos yung home party, may setup din to. May setup din yan dapat. Alamin niyo yung setup nito. Kasi nagde-demo kami dyan. Nagbebenta kami ng product dyan. Hindi man namin nakuha yun, paglabas to lahat yan may bit-bit. Bakit po? Paring downline namin ganahang magpa-home party ulit. Nakuha niyo? O, kasama yan. Bakit po? May goal kayo. May goal. Tandaan mo nung nag-home party kayo na masahe ka. Huwag kang uuwi na wala kang benta. Ano ba yan? Magbebenta tayo. Guys, ano bang negosyo natin? Ano negosyo natin? Benta. Ay, ayoko nito. Benta-benta pala to. Guys, tanggapin mo na, networking is sales. At pakita mo sa downline mo. Ito dapat makita ng downline mo. Dapat makita ng downline mo na nilalaban mo yung pangarap niya. Dapat ganado siya next time mag-invite ulit kasi nakita niya ikaw yung upline niya. Kaya? Ano? Kaya? Kaya. Parang mahina yung boses mo. Kaya. Kaya yan. Kaya networking, malaki ang profit mo rito kasi malaki ang effort na gagawin. Kaya tanong, kaya mo na bang mag-duplicate? Yes. Yung totoo, pwede niyong aminin yan kahit hindi ko sabihin sa akin. Nasa anong stage ka na ba? Nasa
JLA ka ba? Sa learning? Nasa teach ka na ba? O nagduduplicate ka na? Nasaan ka? Yung totoo. Nasaan ka? Ha? Eto guys ha, you need to be honest to yourself. Pwede mo sabihin sa akin, nandito ka sa kalawakan. Pwede mo sabihin. Pero alam mo, ikaw nakakaalam kung nasaan ka na. Ba't ka dapat maging honest sa sarili mo? Kasi negosyo mo to. Tama. Negosyo mo to. Huwag kang malungkot ngayon kung nasaan ka na. Nasaan ka ba ngayon dito? Baka nandito ka sa iyo. Ha? Baka dito undecided ka pa, gagawin hindi, gagawin hindi. Baka nandito ka pa lang. Hindi, ito to be honest, kailangan nyo lang malaman. Para this time around, alam mo yung dapat mong aralin at dapat mong gawin. Kasi nung naiintindihan ko, nandito pa lang pala ako sa learn, so hindi na ako umasang cheche ko. Kasi hindi ko pala kaya kahit na akong mag-isa lang. Antayin ko pa si upline. Again, negosyo mo to. Saan ka nakakitang engineer? Tituladong engineer. Tapos tinanong siya about engineering, sabi niya, hindi, basta graduate ako. Hindi po pwede yun. Naintindihan niyo po? Yes. Kailangan alam mo kung bakit ka naging engineer. Alam mo bakit ka accountant. Alam mo bakit ka may tindahan. Alam mo bakit ka nagtindahan. Alam mo bakit ka nag-business. Alam mo bakit ka nag-networking. Naintindihan niyo po? Yes. Yung decision kasi nito hindi naman sa amin manggagaling. Manggagaling yan sa'yo. Tama. Basta kami, gusto ko lang magising ka, kasi baka galit na galit ka sa apply mo, busit na busit sa apply mo, hindi ka pa kumikita. Eh, nandito ka pa lang pala sa'yo. Hindi mo na? Negosyo mo to. Kahit kalimutan mo yung networking. Pag nagtayo ka ng negosyo, di ba nag-decide ka? Di ba nag-decide ka? Nag-decide ka na gagawin mo yung business? Tama? O ito, kalimutan natin networking. Sino pa rito nagtayo ng negosyo bukod di kapitana? Sino pa? Nagtayo ng business? Di ba ma'am? Noong tayo ka ng business, kabisado mo ba lahat? Hindi. Ang meron ka lang, sabi mo, grabe may negosyo. Tama? Paano gagawin mo? Basta mag-business ako. Di ba ganun ang meron ka? Tama? Kahit tanongin mo si Kapitana eh, di ba? Kapitana? Sabi sa asawa niya, grabe. Mag-grocery na tayo. Sabi niya, kapital mo, bahala ka. Di ba, ma'am? Kasi the moment you decide, it will change. Kaya you need to decide. Kasi after the decision mo, malalaman mo yung mga dapat mong gawin. Kailangan mo siyang gawin. Malinaw malabo? Malinaw. Kasi, pag nakapag-duplicate ka na, ayan na, makakapag-delegate ka na. Paano ka makakapag-delegate kung hindi ka pa sanay mag-duplicate? Dapat yung alam mo, alam niya. Ano, may tinuro ka ba dito? Wala. Diba? Kung may tinuro ka man at kulang, alam mo nang hindi siya lalaki. Kasi kulang eh. Baka nandun ka pa lang sa invite. Diba? Baka nandun ka pa lang sa invite. Wala ka pa sa follow up. Diba? Baka nandito ka pa lang sa invite. Ano ka? Bali mo ko eh. Invite ka. Kaya importante na dyan si upline. Kasi sa simula, i-assist ka niya. Kung invite ka, susunod gagawin sa'yo, share ka muna. Testimony ka muna. Bibigyan na kita ng task. Yan ang delegation. Mag-delegate ka na sa kanya. Kasi bibigyan mo siya ng tasking. O mama, share ka muna lagi O ma'am, ito muna yung task mo kasi bago ka mama. O sa invite ka muna mama. Kapag nag-invite ka ma'am, learn ka ng business ko ha. Ito yung gagawin nyo. So yung mga ini-invite mo ma'am, papalo up mo. Bibigyan mo na ng task.
Nagbibigay ka na ng tasking sa kanila. Bakit? Kasi nga, ikaw yung apply nila. Oo. Nasaan ka ngayon dyan? Saan level ka? So, dapat nasan mo anong level ka. Diba? Kasi after mo mag-delegate, doon ka palang makakapag-multiply. Ano yung multiply, Sir Manny? Ikaw to, dapat lahat ng alam mo, alam ni A. Yung alam mo, alam ni B. O, yan yun. Kaya pag pare-pareho pa lang kayong invite, follow up, testimony, kulang pa yun. So, alam mo yung dapat mong aralin. Naintindihan nyo? Yes. Anong aralin? Aralin. Mag-level up? Level up. Kasi pag hindi ka nag-level up, wala, hindi ka level. Kaya no? Kasi the moment na nakapag-multiply ka na, doon pa lang lalaki yung network mo. Diyan ka dadami. Kasi marami na ang Manny Pascual. Yung nagagawa mo, nagagawa ni B, nagagawa ni A. Meron ka na ba ngayong downline na nagagawa yung nagagawa mo? Tanong yung sarili nyo habang nakaupo kayo siya. Kasi baka ikaw na nakakagawa. Kasi pag ikaw na nakakagawa, hindi yan multiply. Division. Dinidivide mo sarili. Huwag kang matuwa na malaking grupo mo na mag-isa ka lang nagsasalita. Kung piling mo na malaking grupo mo pero hila-hila mo sila, huwag kang matuwa. Kasi hindi ka pa nakakapag-duplicate. Yung duplication kasi, yung downline mo, lumilipad mag-isa. Anong ginagawa nyo na lang? Kino-coach mo na lang siya. Like for example, Carito Rigosa. Para lang makita nyo, yun yung naka-duplicate na at nagde-delegate na. Carito Rigosa, nagkukwentuhan lang kami dyan. Pinag-uusapan namin yung bubble chart niya, pinag-uusapan namin yung activities niya, pinag-uusapan namin yung training niya, at tinatanong ko na siya, saan mo ako kailangan? Kasi siya na nagpa-planning, siya na nag-goal setting, siya nag-i-strategy, nagko-consult na lang siya sa akin. Naka-multiply na ako nun. Kasi yung Manny Pascual, kaya na ni Karin. Diba? Ganon din kay Russo. Ang malupit yan, marami na siya na-duplicate. Nandun si Angie Esquilicas, nandun si Chimi Labuen. Oh, thanks nyo. So, ito na yun, nag-multiply na. Kaya malaking network natin. Gusto ko ma-picture out mo na saan ka. Kasi dapat makarating ka dito. Kasi pag malaki yung network mo, may income ka, saka yayaman. Kasi pwede ka kumita sa networking, kahit wala ka pa dito. Pero yung big dreams, hindi mo makukuha. Kasi magagawa mo lang yan pag naka-multiply ka na. Kaya tanongin mo, nasaan banda ka na ba? Nasaan level ka na dyan? And I would like you to be honest to yourself. Kasi magkakanegosyo tayo. Intindihan nyo? Hindi ko to sinabi para ma-frustrate ka o mapahiya ka. Hindi. Kasi gusto ko lahat tayo mayroong analyzation. Para alam nyo lang, nasaan ka na. Para pag nag-uusap tayo ng upline nyo, yan. Para alam nyo yung dapat mong balikan. Kasi ako, honest ako sa sarili ko. Sabi ko nga, hindi ako makakalayo pag hindi ko to inaral. Alam ko po, hindi ko kayo nagpuyat dito for nothing. Hindi ko kayo sumali rito dahil gusto nyo lang sumali. Kaya po kayo nandito kasi nakita nyo may pangarap po tayo. Nakita nyo po, pwede magbago yung buhay natin. Totoo po yung nakita nyo. 27 years na ako sa business ng networking. Lahat po nag-decide na yumaman sa networking. Yumaman po talaga. But the truth is, you need to know ano yung alam mo at ano na yung nagawa mo. Kasi, baka kasi nandito ka pala. Baka dito kalahati ka lang. Totoo, huwag kayo ma-offend ha. Huwag ka rin mo magalit sa sarili mo. Kasi kailangan mo talaga ito malaman eh.
Tama niyo po, as early as time possible, dapat malaman mo nasa ang posisyon ka na. Guess niyo po? Ngayon habang ako po kay GNSS mo, saan ka na ba diyang banda? Saan nyo? Saan kang banda? Nasaan kayong banda dyan? Palagay nyo. Kahit sarili nyo lang, sarili nyo lang. See? Kasi, kailangan mong pumanik na ladder. Kaya tinawag itong ladder to success. Kahit hindi to networking, palitan natin to. Traditional business. Ganyan din yan. Kaya kahit hindi networking, same concept, same goals with business. Ako po, tatanungin nyo, Sir Manny, ano ka ba? IT ka ba? Hindi. Hindi ako IT, pero decidido ako sa business ng technology. Na kahit hindi ako IT, alam mo pag umaattend ako, nasisira ulo ko. Pagkatapos sa meeting, marami akong sinulat na tanong. Parang nangyari sana ako ngayon kay Cheska. Sabi niya, dati hindi ko naintindihan yung pinag-usapan kanina, hindi ko maintindihan yung mga words, marami akong sinulat. Sinulat niya isa-isa, siya akong pinaliwanag sa kanya. Next time natin siya na meeting, medyo naiintindihan na niya, meron na naman siyang tanong, sinulat na naman niya. Pagdating siya na meeting, medyo naiintindihan niya kasi marami pa rin siyang kulang. Bakit po? Tinatransfer ko na yung technology ko sa kanya. Sa business natin mga kaibigan, kailangan niyo po itong aralin. You need to pour in your commitment, your heart in this business kasi pwedeng baguhin ang buhay niyo po. Again, ba't ko sinasabing dapat niyo pong aralin ito? Bakit niyo dapat aralin ito? Bakit niyo dapat magseryoso? Tandaan niyo lagi ito sinasabi sa inyo na ito. Pareho lang tayo ng concept ni SM. Pareho lang tayo ng concept ni 7-Eleven. Pareho lang po yan. Pareho yan. Kung yumaman si 7-Eleven, pwede ka rin yumaman. Kung yumaman si SM, pwede ka rin yumaman. Pera lang ang ginamit nila rito kasi binili nila yung buong sistema. Binili nila yung buong sistema. Sa networking kasi, ang naiba dito, kasi ikaw, aaralin mo yung buong system. Yun lang ang pinagkaiba. Aaralin mo kasi yung sistema. Kaya dapat meron kang matinding good learning attitude para mangyari yan. Kasi wala kang pambili ng sistema. Kasi alam mo, kung meron kayong pera, sasabihin ko sa inyo, mag-franchise kayo ng Jollibee. Mag-franchise ka ng 7, I highly recommend. Yung brands na yan, talaga pwede kayong kumita. Diba? Kaya lang, wala tayong pambili. Parang ako po, diba? Wala akong pambili dati. Paano ako mag-aari ng 7-Eleven? Wala. Pero nung nakita ko yung networking, sabi ko, putsang ina, kailangan kong aralin mo dito kasi same concept. Tingnan mo ha? Lahat na bumibili rito, may kita si 7-Eleven. System. Lahat na bumibili kay SSM branch, may kita. System. Pag nakabuild ka ng grupo, kahit saan niya, Singapore, Malaysia, Macau, Qatar, UAE, Hong Kong, may kita ka. This is the very reason why ka dapat mag-decide na magseryoso. Na kahit mahirap, na kahit nakakalito, kailangan mong seryosohin kasi pareho tayo ng konsepto. Huwag na tayong lumayo. Meron nang kumita sa atin ng 1 million per month. May mga yumaman na sa atin dito. Meron na. Hindi na question yun. Nung araw na simula kami, pwede mong question yun kasi wala pa kumikita. Pero ngayon kasi marami nang kumikita. Tama? Ang kailangan mo ngayon mag-decide. Kaya sabi sa inyo, nasa ang level ka na ba ngayon? Yan dapat mong tanongin, nasa ang level ka na ba ngayon? Kasi, very important yan para ma-realize mo kung ano yung dapat mong aralin. Tama di po? Yes. Kailangan nyo matandaan to. Balik-balikan mo to. Bakit po? Para alam mo, nasang stage ka na. Hindi madali ang networking kasi ikaw ang gagawa. Ang good news dyan, nandito yung mga upline mo. Nandito yung mga mentor mo. Nandito rin kami para mag-guide sa'yo. To be honest, gag-guide ka namin. Mas
Magtatambling kami para sa'yo. Magpupuyat kami para sa'yo. Pero kung hindi ka willing magpuyat para sa sarili mo, wala kaming magagawa. Tama. Tandaan mo sinabi ko, kahit dalawang tao to. Tandaan nyo lagi ito mga sinasabi ko, dapat mabuo yung mindset sa utak mo na yayaman ka. Dapat mabuo sa isip mo, yayaman ka dito. Dapat naniniwala kang yayaman ka dito. Kasi kahit dalawa yan, sabi ko sa inyo, Chimi na Buen, Karim Torigo, dalawa. Kailangan ko ba bang itulak to? Kailangan ko ba bang i-mindset to? Hindi. Bakit? Alam na nila. Nandun sila sa ano, nandito na sila sa big network. Nandito na sila sa dreams. Na kahit hindi ko sabihan, alam na nila ang ginagawa nila. Next yan? Yes. Gusto niyo maging katulad nila? Yes. Gusto niyo maging katulad nila? Yes. Kailangan niyo po mag-decide. Kasi yung decision hindi po yung magagaling sa akin. Tama. Magagaling po yan sa inyo. Malinaw? Now. Kaya, kung nandito ko man ngayon, tonight mag-decide ka. Kung magbabago ka o hindi. Ha? Huwag yung mag-alala, hindi ko naman kayo pipilitin. Kasi pipili sa'yo sarili mo. Ha? Tandaan nyo, marami ka pang aralin. Nandiyan pa, may Facebook marketing pa, may nadagdag pa. Marami pang nadagdag na dapat yung aralin. Atin kayo ng training, paulit-ulit. Bakit paulit-ulit? Kasi ang kulit mo, hindi mo pa inaaral. Ha? Malinaw malabo? Malinaw. Kasi ako, nag-decide lang ako. Diba yung course natin mo? Madali ba yung course natin? Kahit hindi kami sabihin mag-research, magre-research kami. Kahit hindi kami sabihin mag-review, magre-review kami. Kahit hindi. Kasi na-mindset na kami na mahirap yung course namin. Na mahirap to na kailangan namin pumasa. So dahil kailangan namin pumasa, kailangan namin aralin. Tama niyo po? Yes. Tonight, yung decision, hindi yan magagaling sa amin. At least now, na-realize mo na saan ka ng banda. Tanda mo, pag-apply mo pa rin ang nag-meeting sa team mo, ayaw ka pa naman. So dapat mong gawin, kopyahin mo yung tip. Ito tip para lang lumaki kayo. Kahit sa parang downline mo, pagkatapos kayo mag-meeting ng apply mo, bimitingin mo na yan. Unti-unti mo na meetingin. Apply pengin ng module. Turuan mo nga ako apply. Ano mga binabanggit sa meeting? Ano mga pag-uusapan namin sa meeting namin? Kasi ang topic yung pag-uusapan doon pag bago ka, scheduling, target, activities, points, follow-up, closing, mga goal setting. May mga basic na kayo pag-uusapan. Tama niyo po? Huwag kayong mag-alala, pag araw-araw nyo naman ginagawa yan, di ba araw-araw nyo ginagawa ng apply nyo? Mamamaster mo yan. Ang importante araw-araw. Kaya pagka araw-araw kang binibilog-bilog ng apply mo na bumisit ka, pawala ka na nun. Kasi alam mo ba't inaaraw-araw ka? Mindset again. Saan yung mindset? Mindset. Para ma-realize mo yung pangarap mo. Para mag-isip mo yung pangarap mo. Malinaw? Yes. Ano, magbibilog-bilog araw-araw? Yes. Mag-meeting araw-araw? Yes. Magbabago check araw-araw? Yes. Magbibilang araw-araw? Yes. Pero hindi kayo makapagbibilang pag wala kayong goal. Again, last time na-talk ako sa inyo, very important na meron kayong dream board. Hindi po pwedeng wala kayong dream board. Pag wala kayong dream board, huwag kayong mag-expect na tatama kayo. Again, yung dream board, pag gumawa ka, di baling hindi pa ganun kaganda, di baling hindi pa ganun kapalis, basta gumawa ka ng dream board. Kasi yung dream board na yan, yan ang magsiset sa'yo ng lahat ng pinag-usapan natin. Yung dream board mo na yan, kadikit ng pangarap mo yan. Tama niyo po? At yung dream board mo na yan, at yung pangarap mo na yan, yan ang magti-trigger sa'yo kumanik ng ladder to success. Malinaw, malabo. Malinaw. Malinaw, malabo. Malinaw. So, I hope sana may natutunan kayo tonight.
At na-realize nyo, nasa ang part ka na ng ating ladder to success. Kasi, tandaan nyo, hindi masamang aminin kung nasaan ka. Hindi masama. Ay importante alam mo. Para pag kinausap mo na yung upline mo, may checklist kayo. Ito, tip. Huwag nyo mahayaan wala kayong checklist ng upline nyo. Huwag nyo mahayaan na wala kayong listahan ng mga naituro na sa'yo ng upline mo. Bakit po? Kailangan may kodiko ka. Again, dapat with or without me, dapat kaya mong gawin yung business. Di baling nagkakamali ka pa, basta importante, meron ka ng pattern. Ang negosyo, kahit anong business, kailangan may pattern. Yun nga binayaran kay Jollibee. Yun ang binayaran kay McDonald's. Binili yung buong pattern. Sa networking, aaralin mo kasi. Ang binayaran mo lang yung startup key, pero paano gagawin? Paano aaralin? Paano ito-document? Trabaho niyo yun ng upline nyo. Tanong, willing ka bang gawin? Yes! Willing ka bang gawin? Yes! Yung decision, hindi ho manggagaling sa akin. Manggagaling po yan sa inyo. Malinaw malabo? Malinaw. With that, good morning po sa inyo lahat. Ito, mamaya, reminders lang. Doon sa mga nag-home party, huwag nyo yung parting down ninyo pag walang goal. Huwag yung mahataw na walang goal. Huwag. Dapat meron kayong tracker. Ha? Malinaw? At kausapin yung mabuti yung upline nyo. Kung seryoso talaga. Hindi. Ay mali, yung downline hindi pala. Kausapin nyo yung downline nyo. Kung seryoso o hindi. Paano malalaman? Pag nag-set ng goal. Okay? So with that, good morning po sa inyo.